Isang magandang araw, mga boss amo. Sabi nila, ang pinakamahirap daw na parte ng pagiging magulang ay ang paglilibing ng kanyang anak. Hindi ko man sila tunay na anak, sila man ay mga aso. Ramdam ko pa din ang sakit. Ang sakit na mawalan ng isang mahal sa buhay. Sabi siguro ni God is, siguro kailangan kong kunin sa iyo itong dalawa si Lucas at si Maui, para talaga matauhan ka na ito ang mga kailangan mong gawin sa mga aso mo. Ito ang storya ng pagdadalamhati at pagbangon ng supero mula sa unos na dulot ng 2025. At kung merong mga nawala, meron namang mga pumalit. Sorry. Simulan natin ang kwento. Sa mga malalaking hamon ng 2025. So, isang magandang araw mga boss amo. Happy New Year sa lahat, di ba? Kailangan tayong bumati ng Happy New Year o ano bang Happy New Year? Maligayang bagong taon. Maligayang bagong taon po sa lahat. At ngayon ay unang linggo ng 2026. At syempre, kailangan tayong magbigay ng update sa Supero Dog Farm. Sasagutin natin yung mga tanong na madalas na tinatanong noong 2025 na hindi ko sinasagot, na ngayon ay bibigyan natin ng kasagutan. Nagpunta ako sa asuhan upang kamustahin ang aking mga aso. Katatapos nga lang ng selebrasyon ng bagong taon. Limited ang galaw ng mga dog keepers. Kaya naman medyo hindi maayos ang asuhan. At marahil ay nakita nyo na may mga bagong mukha sa loob ng asuhan. Sa bagay, matagal na to. Sobrang tagal na nitong... Wala na kasing ganito kapal na bowl. Ang mga binebenta na ngayon yung maninipis para madaling masira, para mas maraming kita, di ba? Pero kung meron mang bowl na makapal, eto, binili ko to online, binili ko to sa Amazon, parang 3,000, 3,000 pesos. Pero lifetime na to hindi na to masisira Ang iba nga ay nagtatanong kung nasaan na daw sina Balong, Ate Janet, at si Rodel. Lahat na ng nangyari sa 2025 ay sobrang stressful, hindi lang sa dogs kundi sa buong pamilya ng Supero. Siyempre sa wife ko, and then sa mismong team, sa buong team ng Supero, no. So unahin natin yung nakaka-stress na part. Ito, hindi to nagpa-pertain kay Ate Janet, kay Balong, kasi ang Supero naman hindi lang naman 2 o 3 tao, marami kami dito. Meron kami sa production, meron kami sa garden, meron kami kung saan-saan. So, baka mamaya sabihin nyo, kaya pala wala si Janet dahil dito. Hindi ganon. So, hindi daw ako nagbabayad ng mga benefits nila. Nag-escalate, sinampa sa DOLE. Na-settle naman ng team ng Supero yung kaso na yon. At ngayon lahat naman ay masasaya na at lahat ay naintindihan na kung ano ang dapat at nabigay naman namin kung ano ang dapat na para sa kanila. At ngayon mas maayos na makikita nyo sa mga susunod na vlogs. Ayun. So, yung pa lang yung part na yon, yung makasuhan ka ng about not giving benefits to your employees, masakit para sa akin yon kasi ang buong akala ko, yung team is solid at actually, ang pasahod ng Supero is above minimum, no? At syempre, nagko-comply tayo sa mga 13th month. At lahat naman ngayon ng galaw ng Supero ay naaayon na sa batas, no? Nga lang, ang buong akala ko noong mga time na yon ay
alam mo yun, yung ang turing mo kasi sa kung minsan sa mga tao ay isang pamilya, ano. Gano'n ang turingan ko sa kanila. So, akala ko, smoothly flowing lahat, yung pala merong iilang mga tao o staff ng Supero na merong gano'ng intensyon. Okey, pero yun, tapos na yun. Kaya, nakapagpatawaran na at nakapagbayad na kung ano man ang kailangang bayaran. At ngayon naman, smooth flowing na. Si Mayumi, pag ginanong mo, ayun o. Daming balahibo, din yun. Dami na. So, ibig sabihin, hindi pa nag-groom ang mga aso. Okay ka naman. Marami nga din sa mga followers ng Supero ang humihingi ng updates sa kanilang mga paboritong aso. Ay, Rottweiler. Kaya yung bata ko nito. Ayun. Ayun, puro balahibo na. Kasi siya hindi na hindi ka lalabas. Pasok ka ba? Check tayo kung may garapata. Sa ngayon ay lahat sila ay naka-quarantine. Medyo maputla pa rin, oh. Maputla pa rin. Papatest pa to. Diyan. Ikaw, maputla ka ba? Maputla ka? Maputla ka? Ha? Maputla ka? Maputla ka? Hindi ka magaling. Sa akin, mas ano? Galing siya sa camera. Nakatutok kami sa kanilang kalusugan. Konting na lang. Grooming ang problema nito. Ito, kaya natin yung ano. May pupo kasi. Makikita ba? Ayan. Pinapanggan natin. Ayun o, lumiit na rin yung dede. Ito, anong problema to? Gago to eh. Ito yung mga Caucasian, no? Matted. Magaling na ba yung tenga nito? Ano pa rin, no? Kailangan natin schedule to. Hindi ba matamlay to? Ayun, no? Merong ano, may bukol. Pinkish naman. Hindi na okay din. May coat. Oh, kailangan na talaga mag-groom, oh. Susi ito, kailangan ayusin ang tenga nito. Ayan, oh. Ayan, oh. Makapal. Masakit yan versus ito na manipis. Tsaka yung mga tenga, di pa naglilinis, oh. Madudumi yung tenga. Pakita mo yung tenga, loob. Dumi. Tapos dito, pakita natin itong... Ito, papalitan natin ito. Cardboard. Papalitan natin. Ano, sino ang mataas? Ito ang mga araw na aking pinagdadasal na sa mga susunod na araw ay maging okay na sila. Puspusan ang monitoring sa temperatura ng bawat aso ko. Ito si John Wick. Si John Wick kumain kagabi. Kumpleto niya, no? Nakatutok din kami sa kanilang appetite. Sorry. Pilipinas. Liga. Hoy! Liga! Bibilas! Naputla pa rin. May pagkamaputla. Pero gumanda na katawan. Hindi nakagaya dati. Ano? Ay, magandang ano. Saka ito, oh.
Na-exhaust fan. Sinira. Ay, kuputi. Higa dito. Pilipinas! Pilipinas! Ang bawat asong hindi kumain sa loob ng isang araw ay mas mahigpit ang monitoring. Ay, si Super, oh. Super! Tamo, oh. Tamo ang coat, oh. Oh, puro na, ano, oh. Matted na, oh. Kamusta? Tsaka May mga mamutang aso pa rin, din oh. na masigla kahit na sila ay may sakit. Hindi ka lalabas. Si Rasha. Oh. Dito Rasha. Chico. You good? Nung umalis na si Rodel, ano? So, ika-clarify natin. So, ang press release ko ay umalis si Rodel, okay? So, ano yun, iba dun sa tinerminate, di ba? Kasi pangit pakinggan na tinerminate, mas maganda na umalis, okay? Di bali nang magmukhang tanga yung employer, wag lang mukhang tanga yung employee, gano'n naman lagi. Nung umalis na si Rodel is, syempre, isa na lang ang dog keeper ko, si Michael na lang. So, si Michael, up to this day, itong week 1 ng vlog namin ngayong 2026 ay nandito pa sa akin. Nga lang, kung mag-isa lang ang dog keeper, hindi kakayanin yun. Sa 44 dogs na naiwan sa akin, malabo na makaya niyang i-handle yung 44 dogs na yun. Kaya ang nangyari is, syempre kailangan nating maghanap ng kapalit at luckily, meron tayong nakuha na 2 dog keepers, no? Ako nga pala si Princess Enoch Pardo. Bagong dog keeper din ako. 2 kami ni Casey. Ang ginagawa ko naman ngayon, pinapagpagan ko yung pagkain kasi maraming langaw. Sawa nga po pala ako ni Michael, yung dog keeper ni Sir Melvin. Ako nga po pala si Casey, bagong dog keeper po ng Sopero. Ang ginagawa ko po ngayon ay papakain po kami ng aso. Na sila yung mga dati kong gardeners na nakikita nyo yung 2 babae dito na nakikita nyo sa videos namin na pakalat-kalat. Sila yung pinalit ko at interesado naman sila na maging dog keepers ng Sopero. Tinanggap namin yung trabaho na pagiging dog keeper kasi gusto ko sa aso. Gusto ko sila mahawakan kasi pag nasa labas lang kami, nagagarden, hindi naman namin siya nahahawakan. Ang sarap din kayang makasalamuha mo yung mga aso. Sama ko yung ate ko. Kasi ako, takot kasi talaga ako sa aso eh. Sabi ko, hindi ako papasok sa Sopero. Kasi takot ako sa aso. Ang nangyari naman, dahil kasama ko naman si ate, kasi lagi naman kami magkasama, tinanggap ko na. Nung napalitan na, ay gumawa kami ng mga pagbabago. Nag-meeting kami. Then, ang ginawa ko naman bilang leader ng group ay gumawa ko ng mga checklist para ma-pinpoint namin kung ano-ano ba talaga yung mga kailangan tingnan sa aso para hindi namin makaligtaan. So, araw-araw meron kaming checklist na mga kailangan gawin at yun, nire-review ko yun araw-araw para walang ma-miss, di ba? Anong klaseng amo? Si Sir, marunong din siyang umintindi. Kaya lang, syempre, minsan kailangan din natin intindihin si Sir. Pag meron kang hiningi sa kanya na hindi niya ibigay, intindihin natin siya. Kasi may dahilan yun. Okay naman, kahit minsan napapagalitan, syempre, kasi, may pagkakamali. Pero sa pagkakamali naman na yun, dun ka matututo sa paggalit niya. Pero, si Sir, okay naman si Sir. Hindi siya, kumbaga hindi naman siya literal na masama. May kapagbiruan pa nga sa amin si Sir eh. Para sa akin si Sir, okay. Ito, pakita mo to. Ay, magwawalis kayo. Bago ang aking mga dog keepers, Mga balahibo ko. bago din ang mga sistema. Yan, balahibo, ang dami balahibo. Ha?
5 yen, 100 grams. Snail. May snail. At bago na din ang aking management. Sabihin na natin na mas may structure na. Ito, kailangan grass cut, no? Kapal, eh. Kailangan magwalis. Ito, pinag-iisipan ko, tatanggalin, eh. Tanggalin natin lahat, eh, para malawak. Ito, di nagagamasan, no? Di nagagamasan. Di nagagamasan. Ito, may mga pupo, hindi nadadako. Ito, kailangan ng buksan. Pero luluwag pag nabuksan to, oh. Pag nabuksan yan, luluwag yan. Tapos to, pag nabuksan yan, luluwag. Ito, itong avocado, meron ng ano, may bulaklak na yung avocado. Bulaklak, dami, bulaklak. Avocado season. Ito, madumi. Ayan, pakita natin yan. Status nyo yun, di ba? This is it. Ayan, kung gate, sira pa. Lahat ay may reports na nakasulat. Hindi na lang basta na tanong na gaya ng, Ay, pangyayos dito. Rodel, kamusta ang mga aso? Nasasagutin ng okay lang naman sir. Ayusin yun, sira. Ang usual na sagot na magdudulot pala ng epidemya. Ito yung sinasabi ko na checklist. So, naka-folder na yan. Ang nandito na yung mga na-review ko. At kung makikita nyo dito, nandito lahat ng dogs, no? Andyan, nakapila lahat ng aso dyan. Then, makikita mo dito kung ang una kong tanong ay temperature. 27.6. Ano ang temperature niya? Kumain ba? 7.3. Tapos, nahugasan ba ang dog bowl? Yung nahugasan ng dog bowl, critical yan for dogs na dog kain doon sa dog bowl. Tapos, hindi mo nilinis, pwedeng puntahan ng daga, di ba? Pag pinuntahan ng daga, then mas prone ka sa leptospirosis. Tapos dito, nakalagay masigla. So, masigla, meaning yung bang energy, yung bang normal energy niya, ganun pa rin sa dati. So, isi-check ng mga tao ko kung masigla or hindi. May garapata. Wala. Wala nang garapata. At sana, tuloy-tuloy nang walang garapata para masaya ang buhay namin. Para hindi kami mapagalitan. Bali, pinatay na namin silang lahat. Salamat sa Sebin. Salamat sa chlorine. So, pag may garapata, ang lalagay nila doon, kung ilang piraso ng garapata yung nakuha. Halimbawa, dalawa. Oo. Lalagay nila dalawa. Estimate. Pag wala namang nakuhang garapata, i-X nila yon. Lalagyan nila ng X. Okay? Then, meron bang sugat or hotspot? Ang hotspot kasi, kaya ako pinapamonitor yan dahil pag may hotspot, pwedeng yung hotspot ay dahil sa kagat ng garapata na kinamot ng aso. Ganon ko siya. Kasi wala namang kaming allergies eh. Ang mga aso ko hindi allergy sa raw food namin. Kaya, magkaka-hotspot na ang aso ko pag kinagat siya ng garapata or nakipag-away siya. Oh, di ba? Ganun lang. Then, maputla ang gilagid, dila, at talukap na mata. Okay, so yun. Yun pa, chinecheck namin yun. Dila, kung maputla. Gilagid, yan, kung maputla ba yan. At saka itong talukap ng mata, kung maputla ba siya or hindi. So far, walang data, ibig sabihin yan, eto may hotspot, no? Ang may hotspot ay ang may sugat ay si orange pala. O, dito, naka-check pa rin dito, as of January 6 to, merong sugat si orange. Kasi nga si orange, yung kanyang dede, namaga. Nagkaroon siya ng parang mammary gland tumor, yun ang sabi ni Doc Nicer, na sobrang laki nung una, pero ngayon lumiliit. Alam niyo bakit? Ang isa rin kasing effect ng blood parasite ay pamamaga. Pamamaga ng anong parte ng katawan ng aso. Pag namagayan or namanas yan, 90% of the time, meron siyang blood parasite. Okay, sabi ng vet yan, hindi ako nagsabi niyan. Nagmumuta. Ayan, na-discuss na natin kanina, yung nagmumuta. Naglalaway. Yung naglalaway, ano yan? Two things yan. Pag yung laway is pumapatak lang na parang tubig, yung laway na yon is dahil sa stress, at yung ganon, hindi yun alarming. So, pag stress is, dadali mo lang siya sa hindi nakaka-stress na lugar, okay na siya. Ngayon, pag yung laway is malapot, kulay puti na malapot, na hindi napipigtas, tapos buong bibig niya meron, it could be a sign of sickness na kailangan yung ipacheck sa veterinaryo. Kaya, nandyan yan. And then, meron din kaming
naklorin ba ang cage? Yan. So meron kaming checklist na naklorin ba ang cage? Yung chlorine, mahalaga sa amin to prevent leptospirosis and viruses, no? Kaya nandiyan yan sa checklist namin, hindi na namin yan inaalis. At nakapaglaro. Dahil mahalaga sa amin na ang bawat aso ay nakakalabas ng kanilang cage at nagkakaroon ng time sa bawat aso at sa bawat dog keepers namin, nilagay namin yan, napaliguan ba? Napakahalaga rin na sa amin, once a month, kailangan mapaliguan ng aso para pangontra na rin yung sa garapata and then para yung skin nila is free of soil na pag yung soil dumikit sa kanilang katawan, pwedeng mag-cause din ng hotspot. Okay? Panghuli is nasuklay. Iba kasi napaliguan. Pag napaliguan, hindi pa doon natatapos ang trabaho ng dog keepers. Kailangan, pag napaliguan ng aso, the next day or 2 days after, kailangan siya masuklay para matanggal yung mga dead hair. So, ito yung laman ng checklist na ginawa namin to. Nagsimula kami noon pang kauna-unahang ang version 1 ng checklist namin ay nagsimula noong December 20. December 20, etong time na to, dito ko rin na-monitor na pag tininan mo si Maui, noong December 20 ay makikita mo na naka-check na may sugat at maputla. Okay, so dito na ako na-alarm na, oops, nung chinek na ng mga tao ko, ng mga dog keepers, may sugat pala siya sa ari. And then maputla siya. So, kung hindi ko pinagawa yung checklist, hindi ko malalaman na may sakit si Maui. Nga lang, kahit na nung nalaman ko na may sakit si Maui, nung December 20 pala, huli na ako. Huli na ako na parang ano na siya. Nandun na siya sa end ganun? Pwede stage rin ng yun? kanyang sakit. December 20 to. Likod? Ngayon ay January 8. Itong recording na to, meron pang 2 checklist na hindi ko nare-reviewin ko later. Ito naman yung proof na ang mga aso ko ngayon ay naggagamot. Tingnan nyo gaano kakapal yan. Sobrang dami niyan na ang bawat aso ay kailangan may Abot checklist gaya nito. So, halimbawa si Abu, nagsimula ang kanyang gamutan noong December 24. Ito, si Abu ay ginamot namin dito sa bahay noong December 24. Pero before that, nasa vet na siya. Okay, nag-critical si Abu na talagang akala ko ay susunod na siya kay Lucas. Sa lahat ng mga nag-super critical, si Abu lang ang nakaligtas. Just to give you an idea, no? Idea lang kung magkano nagastos kay Abu. Isang aso lang, dahil lang sa sakit, gumastos ako ng more or less 180,000 pesos. Isang aso pa lang yon. So, ano pa yung ibang mga aso kay Lucas? Ano pa yung ibang nangyari sa, di ba? Dami-dami nila, di ba? So, ngayon, tapos na ang gamutan ni Abu at binalik ko na siya sa vet. Pagbalik sa vet, maganda na yung kanyang lab test. Pero hindi ko pa pinapatry na i-test yung kanyang blood parasitism dun sa test kit dahil wala pang advice ang vet. Ganon kami kangarag nitong mga nakaraang linggo. Kaya sa mga nagtatanong bakit wala kaming vlog, bakit wala kaming mga updates, at ilang aso lang ang update sa amin. Dahil dito mga boss, kasi pag ako nangarag sa health ng aso ko, hindi na nakakapag-isip yung utak ko, talagang nakafocus na lang ako sa kanila, na ayoko nang gumawa ng content. Ang gusto ko na lang, binibisita ko sila, yes, pero wala ng camera. Ganun ang ginawa ko. Pero ngayong January 2026 onwards, para din kayo ay aware at para kayo alam nyo ang gagawin nyo, as much as I can, gagawan namin ng content para kung mangyari sa inyo, alam nyo na ang gagawin. Ang matindi doon, dahil nga, akala ko sila India, Arabia, Pilipinas, akala ko yung tatlo lang na yun at si Abu yung may sakit. Noon nga, nung nangailangan si Maui ng dugo, nag-positive din si Lapu-Lapu at si Lakay sa blood parasites. No? So, Ehrlichia, Babesia at Anaplasma. So, nangyari, yun yung vet ko dito sa Villagers Vet. Yun ang ginawa ko. Kinausap ko siya na ang gusto ng mga vet ay ipa-blood test ko lahat ng dogs. So, imagine niyo mga boss, ipapa-blood test ko lahat ng mga dogs. Ang cost ng blood testing ay nasa 3,000 to 3,500 per dog. Wala pa doon yung test kit na Ehrlichia, Babesia, Anaplasma. Pag sinama mo yon, 5,000 pesos per dog. So sa 5,000 pesos per dog times 44 dogs, 200,000 easily yung magiging gastos ko sa testing lang para malaman kung sila ba ay merong blood parasites at kung anong status ng kanilang health. Ngayon, tumawag ako kay Doc Nicer for second opinion. Usap kami about anong dapat gawin. Dahil kako, si Lapu-Lapu at Lakan, na akala ko matitikas at hindi tatamaan ng blood parasite. Kasi nga, ang sisigle, nakikipagrambulan pa nga
nag-positive. So ano pang gagawin ko? So sabi niya, sa tagal-tagal ng kanyang practice bilang isang mobile vet at bilang isang vet sa isang veterinary clinic sa Quezon City, sabi niya, sir, ang gawin mo na lang, gamutin mo na lang lahat. Okay? So gamutin natin lahat, bigyan natin ng antibiotics, bigyan natin ng supplements, lahat ng 44 dogs mo para hindi na magdoble-doble ang gastos. Kasi ang kanyang experience daw sa kanyang pagiging mobile vet, halimbawa daw ang isang subdivision, normally pag may blood parasite yung isang aso doon, yun daw mga karatig ng mga aso nagpa-positive na rin sa blood parasite. Kaya sabi ko, tama naman. Parang tama din yung decision dahil sila Kan at sila Lapu-Lapu na sobrang gaganda ng katawan, positive, malamang positive din lahat. So ang ginawa namin, bumili ako ng sangkatutak na gamot. As in, sangkatutak. By the way, nagsang-ayon din yung vet ko dito, si Doc Rodessa, sa Villagers Vet. Sumang-ayon din siya na, okay, sige na, out of, syempre, consideration sa finances, mas magandang ganun ang gawin. Okay, so bumili ako ng mga gamot. Akala ko, dun sa pagbili ng gamot at pagpapainom, tapos na ang problema. Ang problema pala, merong mga gamot na hindi pwedeng magsabay. Merong kailangan mauna yung isa, merong gamot na kailangan hindi kasabay yung isa. So, anong nangyari ay yung once a day na pagpapakain namin, naging 3 times a day. So, 3 times a day, ibig sabihin, kakain sila sa morning, kakain sila sa tanghalian, at kakain sila sa hapunan para mapainom lang ng gamot. Walang sinisino na aso ang blood parasite. Kaya nga ito ay tinawag na parasite. Sila ay nakadepende sa host para sa kanilang pagkain. Hindi kumikilala ng breed ang blood parasite. Kaya kahit ang pinakadominante na aso na sila Kan at sila Lapu-Lapu ay hindi nakaligtas dito. Ang garapata na positive sa Ehrlichia, Babesia at Anaplasma ay 100% na magtatransmit ng sakit sa mga aso. Kung ito ay maagapan, ito ay magagamot. Ngunit kung ito ay mapapabayaan, mamamatay ang aso, bibilang ka lang ng ilang araw. Kaya naman hindi kami tumigil hanggat hindi namin napupuksa ang mga garapata. Sa ngayon, sila ay wala na. At papanatilihin namin ganito hanggang sa dulo. Hindi man nakaligtas sina Lucas at Maui, ang hiling ko sa Diyos ay hanggang dun na lang. Siguro ako naman ay kanyang pinakinggan dahil hanggang ngayon ay wala pa ulit nababawas sa pack ng supero. Tuloy-tuloy pa din ang gamutan. Gamot pangontra sa blood parasite at gamot na pangsuporta sa kanilang mga atay ang aming ginagamit. At ang sabi ng aming vet, kailangan naming matapos ang gamutan sa loob ng 30 araw. At pagkatapos nun, sila ay kailangan dumaan sa isang test upang makonfirm kung sila ay nag-negative na sa sakit. Hindi naging madali ang gamutan.
Kasi talaga naman sila ay tumamlay kumain. At kung sila ay hindi kakain, sila ay hindi iinom ng gamot. Ang biro ko nga sa aking mga tauhan, ikaw ba naman ang kagatin ng 1,000 garapata? Hindi ka ba mananamblay sa pagkain? Isang biro na tatagos sa kanilang mga puso. Isang biro na dadalhin nila sa kanilang mga trabaho. May mga aso din na mahirap painumin ng gamot. Kailangan mong piliting ibuka ang kanilang bunganga upang makainom sila. Sila yung mga aso na matamlay kumain. Kaya hindi pwedeng isama ang gamot sa pagkain. Meron namang mga aso na pwede nang isama sa pagkain ng gamot dahil sila ay magaganang kumain. Ginawa ko ang raw dog food upang maging matagal ang buhay ng aking mga aso sa mundo. Very good ka. Hindi naman ako nabigo dito. Ngunit ang pagsubok na ito, ang epidemya ng blood parasite, isa itong pagsubok na kailangan naming lampasan. Isang pagsubok na lalong magpapatibay. Kakao mo ah. Parang iniadya ng tadhana na 2 babae ang mapili ko na mga bagong dog keepers. Alam naman natin na ang mga babae ang ilaw ng tahanan. Mas ramdam nila kung ang kanilang anak ay may sakit o may nararamdaman. Sila ay mahilig maglinis at madetalye. Ang mga katangian na ito ay isang malaking advantage para sa supero. Ngunit sabi ko nga, hindi ko kailangan maging kampante dahil ganun pa din. Kapag wala ang pusa, pwedeng maglaro ang mga daga.
sakit, no? Parang July, so July namatay si Bullet, and then parang August yata. Hindi ko na matandaan. Basta magkasunod si Bullet and si White, and then pagkatapos nun ay namatay yung mga star dogs ng Sopero na si Lucas at si Maui. Ano naman ang kinamatay ni Lucas at ni Maui, no? So, backstory muna tayo. So, way back nung namatay si Bullet, okay pa si Lucas eh. Ang kinamatay ni Lucas is blood parasite, no. So, meron siya pinakyaw na niya lahat ng blood parasites, Ehrlichia, Babesia, Anaplasma. Lahat 'yon nasa system ni Lucas. Kaya siya parang nagulat na lang kami kasi napakasigla. Napakasigla lang ni Lucas, then bigla na lang na bigla siyang nanamlay. Then nung pagtamlay niya, yung as in hindi na siya kumain, biglang namanas yung kanyang harap na paa, no? Kanang harap na paa. So namanas yun. So parang sabi ko, wow, ito yata yung nangyari kay Bell noong 2024, no? So parang namanas din si Bell. So na-alarm na ako doon. Pina-blood test namin and then pina-check up namin. Doon namin nakita na sobrang taas na ng infection niya. At sa sobrang taas ng infection, naapektuhan na yung liver niya. Kaya nung bandang huli, hindi na namin nahabol na parang na-confine pa naman siya sa hospital for 5 days yata. And then after 5 days, talagang bumigay na siya. Then si Maui naman, same case din. Ehrlichia, Anaplasma, Babesia. Yun ang umatake sa kanya. Yun ang mahirap sa mga dogs namin kasi ang hirap i-spot ng kanilang sakit. Kasi hindi mo sila makikita ang nananamlay. Talagang masaya pa sila. Si Maui, kalaro ko pa siya. At si Maui kasi lagi siya sa kitchen namin. Kaya parang sabi ko wala naman tong problema. Until such time na parang nakita ko siyang tumayo. Para siyang groggy, no? Para siyang lasing. Sabi ko, teka, ano nangyari dito? So, ang ginawa ko, dinala ko kaagad sa vet. Then, yun nga, positive siya sa blood parasites, yung tatlo. Ehrlichia, Anaplasma, Babesia. And pagkatapos nun, sobrang baba na ng platelet niya. Almost zero na yung platelet niya. Naka-recover naman, tumaas pa yung platelet nung ginagamot namin, pero dumating din yung time na talagang bumigay na siya. Dumating din yung time na bumigay na siya noong December 25. Pero December 24 pa lang, ng gabi nung pagkakita ko sa kanya, sabi ko, ano na to? Parang nagpapaalam na sa akin. Kaya ang ginawa ko, well, I have to live with it. Kumbaga, that is life. Ginawa naman namin lahat. So, sabi ko sa kanya, kung gusto mo nang mamahinga, pwede ka na mamahinga. Siya yung sabi ko kay Maui. So, yun nga, kinabukasan, namatay na siya. So, parang sobrang dami, from the Dolly case hanggang sa pagkamatay ng mga main dogs namin at yung mga talagang mga minahal nyo rin na mga dogs namin. Napakasakit talaga nun. Talagang sobrang sakit. Kaya nga, ang ginawa ko nung parang ginawa ko 'to habang ginagawa ko yung mga videos namin sa sa pangmalakasang Sopero. So parang gusto kong i-divert yung attention ko sa ibang bagay para lang talaga maibsan yung sakit na nararamdaman. Ngayon, siyempre kasama din yung pagkamatay ng mother-in-law ko na isa rin sa nagpahirap sa pamilya namin. Dahil emotional baggage, eh. Yung financial kasi kumbaga kaya mo pa yun, eh. Kumbaga mare-recover mo yung financial. Pero yung emotional baggage mo, yun ang walang katapat. Yun yung hindi mo mababayaran ng kahit magkano yun, eh. Yung emotional baggage na nararamdaman namin nung mga time na yun. Ano nangyari? Bakit gano'n? Ano nangyari? Bakit kayo nagkaroon ng breakout ng blood parasite? Ibig sabihin kasi nung pag-positive ang aso mo sa Ehrlichia, Babesia, Anaplasma, ibig sabihin kinagat sila ng mga garapata na positive sa tatlo na yon. So ang mga garapata dito sa Amadeo or dito sa area namin ay positive sa tatlong yon. Ngayon,
Paano kami sumapit sa gano'n? Eh, 'di ba may mga dog keepers naman ako, then may mga protocols kami sa pag-i-spray at saka sa mga grooming, ganyan. By the way, nung sumabog yung problema, nandito pa si Rodel. Okay, nung sumabog yung problema, nandito pa si Rodel. Inaayos na namin yung problema, wala na sa amin si Rodel. Okay? So si Rodel ay nag-resign din sa amin. Iniwan kami sa ere. So habang nire-resolve namin ang problema, wala na si Rodel. Okay? Pero nung sumabog ang problema, nandito pa siya. Halika, halika. Princess, si Dilim di mo tinanggalan ng muta. Come on, Dilim. Halika. Okay mga boss, tingnan nyo yung mata nito. Ang laki talaga ng improvement nito. Dati yan, puro muta yan. As in, sobrang daming muta niyan. Kahit natanggalan mo yan ng morning, sa afternoon, madami pa rin. Ngayon, umaga ngayon, wala kaming tinatanggal dyan. Ganyan na lang ang muta niya. Oh? Actually, meron pa rin dito, pero napakakunti na yan. At saka tuloy-tuloy pa rin naman ang gamutan. So talagang, grabe yung blood parasite na nangyari. At tingnan niyo yung kanyang, hindi ngayon dati yan. Napakaputla niyan dati. Ngayon, pinkish na, oh. Maganda na. Okay? So, good job. Ito, okay na to. Ang kulang na lang nito ay grooming, no? So, kailangan na lang tong i-groom. Pag nag-groom na to, solid na. So, shout out sa mga naghahanap kay Dilim. Ito si Dilim ngayon, mga boss. Poging-pogi. At tingnan nyo naman kung umupo, no? Akala mo, siga, no? Kulang lang sa groom na kailangan na i-groom. Kaya shout out sa mga dog keepers. Dog keepers, wala na tayong garapata ngayon. Mag-focus na tayo sa grooming. So, ayan, no? Si Dilim, oh. Mga boss, oh. Diba? Gusto niyo bang makita si Dilim ng personal? Actually, ito yung kulang sa pag dog keepers kasi syempre wala na silang time na talagang makipag me time sa aso. Yung himas-himas na ganito, wala na. Kaya ako, pag may oras ako, binibigyan natin ng oras yung mga aso na mahimas-himas gaya nito. Diba? Feel na feel din niya, ito, pakita mo dito. Ito, feel na feel. Feel na feel. Okay, good dog. Tingnan natin kung babanatan mo yung lolo mo. Dalawa lang kayo, ha. Eto mga boss, si Bulldozer, oh. Gwapo, di ba? Hindi siya kulay black. Tingnan niyo yung kulay niya, oh. Para siyang kulay kalawang. Napakaganda na. At sa lahat ng mga aso ko, siya lang ang hindi nag-positive sa blood parasite. Di ba? Ayan. Tingnan mo, upakan mo yan. Yun. Para siyang para luman, oh. Halos dikit yung kulay, oh. Liga. Punta natin si Dilim. Tamo, tumataas yung mga balahibo sa, batok, oh. Upakan mo ba? Hawakan ko ito, upakan niya. Chico, yung mga matatanda. Dito, kuhain mo ako dito habang naglalakad. So, ang next natin i-check si Chico, yung isa sa mga pinakamatanda nating aso. Si Dilim tapos na, eh. Si Dilim, kumbaga, yung importation ko dati, Lucas Dilim, no? Si Lucas patay na. So si Dilim okay pa, nakita niyo naman kanina na okay siya. Ngayon, etong si Chico, ito rin yung isa sa mga in-import ko. Tingnan natin kung anong status siya ngayon. Check ko. Yan, si Chico. Mga boss, oh. Siyempre, sabi ko nga kanina, kapag titinan mo lang sa itsura, akala mo masigla, di ba? So, titinan natin ngayon kung siya ba talaga ay physically healthy. Di pa kayo nag-groom, princess, no? Di pa kayo nag-groom? Yeah po.
Kailan kayo mag-groom? Kahit isang aso lang mag-groom, di ba? Tingnan natin yung lips ni Chico. Hey, Chico! Yeah. Tingnan mo. Ayan, oh. Pinkish, di ba? Pinkish. Walang muta. Okay, tingnan natin kabila. Okay to. Kaso ito, meron siya nito. Hygroma. Kinakagat nyo. Hygroma to eh. Blood parasite din, pwedeng yun eh. Kasi dumobo eh, namaga. Okay, sino pa bang lalaking aso muna tayo. So pagkatapos ni Didim, sino sumunod na matanda? Si Chico. Then, yung mga anak ni Orange na, si Rasha. Unahin natin si Rasha. Dito natin i-check sa cage to. Okay, tingnan natin dito sa cage. Tingnan natin. Maganda, pinkish. Goods. Okay, labas. Then si Pyongyang. Pyongyang. Ayan. Eto, check natin sa labas. Diba? Pag masyadong excited, yan yung pag pinalabas mo, nandiyan pa naman si Bulldozer, wala na, away na yan. Kailangan kumalma muna siya. Ayan, upo siya. Then, dapat matuto siya maghintay. Tingnan natin. Eto, medyo, medyo maputla to. Hindi naman nagpapatarak kasi yan ng temperature eh. Pink ang color niya eh, no? Sabagay, tingnan ko ngayon. Baka namalikmata lang ako. Oo nga eh, nambabanat, di ba? Ang next natin papakawalan, in terms of pinakamatanda, tapos na yung first generation, si Dilim yun, Dilim Chico, second generation, si Pyongyang, Russia, yung dalawa lang, then third generation, second generation sa ibang bloodline, sila John Wick, Antonio, Star-Lord, Lapu-Lapu. Okay. Sige. John Wick muna. John Wick. Star-Lord. Okay. Si Lapu-Lapu. Yan. Lapu-Lapu. Papakawalan ka na ha. Excited. Whoop! Huwag kang masyado excited, boy. Whoop! Ay, ayaw mo po. Lapu. Lapu. Okay. Sa si Antonio. Ito. Ay. Ito pala. Sorry, akala ko si India ka. Okay, go. Ha? Hala, sige. Mas malaki na siya, no? Titirahin niya eh. Kala mo, tapang naman ni Bulldozer eh. Ay, si Dilim nandyan. Si Lapu-Lapu pala. Kalimutan ko. Kunin mo muna si Lapu-Lapu. Ses, kunin mo si Dilim. Lagay mo dito sa run. Siga ni Bulldozer, oh. Gwapong aso, no? Stoy, higa dito. Bulldozer! Bulldozer! Here. Higa. Sabagay, pwede dyan pala si Chico ang ilagay dyan. Galit si Langandula kay Russia. Pakawala nga natin. Asan kaya yung stick ko? Ano? Ninis-ninis pa siya. May camera eh, oh. Hindi ko na maabutan yung babae. 9:39. Nako, tapang ah.
Okay, so nakita nyo kanina si Lakan, galit kay Rasha, no? Aray ko, bulldozer. Putik na yan. Tapos tong si bulldozer, bakod sa akin, no? Naka bodyguard position, no? Lalabas natin yung tatay. Yung bulldozer. Yan ang aking mahiwagang tungkod. Ready na si Michael, may tali na sa leg, oh. Ito mga boss, yung sinasabi ko. Akalain mo ba tong ganito ka-healthy na aso, very active, magkaroon ng blood parasite, oh? Hindi mo talaga makikitaan, eh. Pero yan, positive yan sa blood parasite. Tignan mo? Kita mo? Hindi, nadula siya dito, kaya siya lumubog. Mamaya natin papakawalan yung isang saltik, si Kim. Hindi pwedeng sabay, mataas ang enerhiya, eh. Andun si Dilim at saka si Chico. Then nandito yung the rest of the pack, including yung mga forest dogs natin. Nga lang, syempre, wala yung isang major cast, si Kim. Mamaya lang ng konti. Ano, ready na ba yung stick mo? Tamo, gaano kagago to, oh. Let's go. Patago mo si Rowa, baka magpakita doon. Iba talaga si Lapu-Lapu, oh. Nagga-guard agad, oh. Lapu, kami. Lapu. Lapu. Aray ko, sakit ang tuhod ko. Eto, oh. Ayan, oh, tingnan mo, oh. Ganda, eh. Kailangan pang patabain. Kulang pa. Payat pa, oh. Hindi. Tingnan nyo mga boss, oh. Si Pyongyang hindi pala maputla, oh. Maganda yung kanyang lips and tongue. Oh, yan sinasabi ko, pinkish yan. Oh, okay yan, okay. Goods. Okay, Lakandula approaching. Kim. Bulldozer. Talagang nakalin towards Kim and Lakan si bulldozer, O parang nagbabantay, Parang nagbabantay siya sa dalawa. Mukhang Lapu-Lapu yata, Lapu-Lapu and bulldozer yata ang team up talaga. Yan mga boss, oh, kita niyo diyan, si Kim, si Lapu-Lapu. Hindi sila nagbabangayan. Busy pa sila sa pag-amoy, eh. Pamaya pag tapos na sila mag-amuyan, tapos na naamoy, nasinghot na nila lahat ng dapat nilang masinghot. At boring na sila yan, magbabardagulan na yan. Ayan, oh, nagdadaanan lang, oh. Uminom ang dalawang kanggal. Kaya mo na to, itong mga to. Okay, tiyan mo si bulldozer, oh. Nakatabi lang sa akin. Ano? Ha? Magaling ka na ba? Ha? Wala ka ng blood parasite? Ha? Tingnan nga natin yung lips mo. Pinkish, oh. Ganda ng pagka-pink. Kailangan na mag-groom, oh. Kailangan na mag-groom. Ano na, oh. Nalalaglag ng mga balahibo. Eto, medyo tumaba naman, eh, oh. Oh. Medyo okay na. Lo. Casey, kakagating ka, oh. Kanino ka takot? Kay Lapu-Lapu. Ayan, si John Wick. John Wick, eto mga boss, oh, payat, oh. Eto ang payat. Ayan, oh. Kapamo talaga yung ribs, eh, oh. Casey, kumakain na ba to ngayon? Kumpleto na lagi? At least, dati kasi, 3 times a week lang siyang kumakain, eh. Ngayon, okay ng pagkain niya. Payat, oh. John Wick, ang payat mo. Grabe ka naman. Hindi naman kita pinagdadamutan sa pagkain, ah. Pataba ka ng konti. Ha? Pwede ngang epekto rin ng blood parasite yung pagiging matumal nilang kumain. So, yung mga payat na aso, Sunday kasi hindi kami nagpapakain. Pero pag payat yung aso, pati Sunday kasama na sa alokasyon, meron sila.
So sana makarecover. Payat talaga oh. Ang gwapo-gwapo mo pa naman, ang payat-payat mo. Oo. Bale, nagagamot ka pa naman. Ganon kahirap yung dinadanas namin na nangyari. 120.25. At hindi lang yun. Siyempre, pag nagpapainom ka ng gamot, sobrang dami mong kailangan i-consider. 130. Kailangan mo i-consider yung timbang ng aso. Kaya yung hindi namin ginagawa dati na nagtitimbang ng aso, tinitimbang na namin sila ngayon para mabigay yung proper dosage ng gamot. Kahit pa yung pinakamabigat na 75 kilos o 70 kilos, kailangan naming timbangin. Kaya nga namin nalaman na 70, 75 kilos, 71 kilos si Lakandula, 75 kilos si Chico. Para mabigay yung proper dosage. Hindi lang yun. Kasi ang hirap din ng pag-a-adjust ng mga aso dahil hindi sila sanay kumain ng 3 times a day. Sanay silang kumain ng 1 time a day. Kaya yung iba, hindi kumakain ng umaga, kumakain ng tanghali, hindi kumakain ng hapon. So yung pagpapainom namin ng gamot, kailangang ma-monitor mo lahat ng iniinom ng isang aso para magamot mo siya. Kaya ang ginawa namin, gumawa kami ng checklist ng bawat aso, ano nang nainom niya, ano pang hindi niya naiinom, for all the 44 dogs na meron kami. Yun ang adjustments namin in terms of paano gagamutin yung mga aso. Pero kailangan din namin magkaroon ng adjustment sa kennel management, no? Kaya part ng checklist na na-mention ko is nag-7 ba? Okay, nag-7 ba sa kulungan ng aso na to? Okay, so nakalist lahat ng pangalan ng aso, then nandun kung naka-check kung na 7 ba yung kulungan. Ang ibig ko sabihin sa 7, yung 7 powder na hinahalo namin sa tubig na siyang pamatay namin ng mga garapata. Habang ginagawa namin yon, yung mga aso, physically, chine-check din kung may garapata. Okay? So, as in, kailangan hindi lalampas ang isang araw na hindi na-check lahat ng mga aso. Of course, Sunday is rest day, no? So, yung Monday to Saturday, kailangan ma-check lahat ng aso kung may garapata or wala. Dilim. Orange. Tingnan. Wala siya ganun. Ano kumakain naman talaga, hinahanap. Yumi, inom ka na. Inom muna. Ay, oh. Abo. Best friend, inom tayong gamot. Sino?
Kamukha nga siya nun eh. Kapatid ba yan? Ano naman siya? Tila ba isang telenovela ang istorya ng Supero? Ang kaibahan nga lang ay wala kaming script na sinusunod. Hinahayaan namin na ang kalikasan at ang tadhana ang maging direktor ng mga sumusunod na kabanata. Sa ikatlong linggo ng gamutan ay pinapalabas na namin ulit ang aming mga aso. At sa tuwing sila ay lalabas, hindi na lang behavior nila ang aming tinitingnan. Kasama na din dito kung gaano ka-pink ang kanilang mga dila, gilagid, at kung sila ba ay madalas na nagkakamot at kung sila ba ay malungkot o nagmumuta. Mahaba-haba at malaki pa ang gastos sa gamutan. Pero ako ay naniniwala sa tulong ng aking mga bagong dog keepers, sa mga protocols na nakaset, at sa mabusisi kong pagmamanage. Ang ikalawang buhay ng Supero ay mahaba at mas masigla. Konti lang ah. Kung ang aking mga aso ay kailangan mabuhay as a pack, kami namang mga tao na bumubuo ng Supero ay kailangan magkaroon ng teamwork para sa kanila. 2 months na pala akong hindi bumibili ng 7 powder. So 2 to 3 months na akong hindi bumibili ng 7 powder. Ang ibig sabihin lang nun, yung mga dog keepers ko hindi nag-i-spray ng 7 for 2 to 3 months. Okay? Nag-spray man sila. Siguro sabi nila nung meeting, nung nagpa-meeting ako siya nag-spray naman kami. Ganun. Pero siguro nag-spray sila once every 2 weeks. Ganun. Kasi nga, kung talagang susundan mo yung pest management, ang 7 supply namin na 250 grams, lumalabas, makaka 250 grams kami ng 7 in 1 week or in 10 days. So 3 packs of 250 milligrams at 250 grams of 7 in a month. So, anong nangyari? Matagal ako hindi nagre-supply. So, ibig sabihin, ang root cause ay hindi sila nag-i-spray. Dumami talaga ang garapata. As in, sobrang daming garapata na siguro yung iba doon positive sa Ehrlichia babesia, anaplasma na kumagat sa mga aso hanggang sa na-infect sila, hanggang sa tinamaan si Lucas na matanda na, si Maui na matanda na. Sila ang grabing tinamaan kasi nga sila ay matanda na. Actually, magte-10 na sila. This year, dapat magte-10 na sila. So, yun yung root cause, no? Dati, nung nangyayari yun, talagang galit na galit ako na gusto ko talagang manapak ng tao. Yung tipong gano'n, yung gusto mong manakit. Pero sabi ko, wag na kasi ano naman kumaga, baka another kaso na naman, makaso ka kasi nanapak ka ng tao. Nung mga tumagal, nung medyo nahimasmasan ako, yes, yun yung root cause. Pero ano yung ginagawa ko as the owner, bakit hindi ko na-check earlier? Bakit hindi ko na-spot na gano'n? Nung nakita ko, sabi ko, meron din akong fault dahil, kumbaga, sa sobrang tiwala ko na napaperform ng mga dog keepers ko yung task on hand, meron na pala silang nakakaligtaan, no? Gano'n naman, di ba, ang mga
ang mga employees, ang employer-employee relationship. Alam mo yun, yung nung nagtatrabaho pa ako sa corporate, kapag ang pusa ay wala, naglalaro ang daga. Parang gano'n. No? So, parang gano'n yung naisip ko doon na kahit sino naman, pag hindi na-check regularly ng boss nila yung ginagawa nila, eh may tendency na mag-lax, no? Na mag-deviate sila sa trabaho nila. Kumbaga, bottom line, ano ko pa rin yun, command responsibility, kaya inaako ko yung lahat ng mga pagkakamali doon sa aspeto na yon. Parang feeling ko, sabi siguro ni God is, siguro kailangan kong kunin sa iyo itong dalawa si Lucas at si Maui, para talaga matauhan ka na ito ang mga kailangan mong gawin sa mga aso mo. Ako, yun na lang yung iniisip ko doon. Pero na nagpunta ako sa Isla Tambay, kila Ras, sa Sikayom Camp and Dive Resort, para silang mga lumang tao, meron silang mga lumang pananaw na tinanong ko rin yun. Sabi ko, hindi ba yung nangyari sa akin na namatay yung mga aso ko parang karma sa akin? Kumbaga dahil mayabang ako o dahil masamang tao ako. So ito yung karma sa akin. So yun yung tinanong ko kay Ras. Ang sagot nila ay maganda rin. Sabi nila, ang mga dogs daw, ang mga aso ay sila yung taga-absorb natin ng stress, no? Sila yung taga-absorb sa atin ng negativity. Kaya nga sila nilikha na kasama ng tao or man's best friend. Pag tayo'y pagod, sila yung nag-absorb ng stress natin. So, ang sabi nila sa akin noon sir, baka kaya sila kinuha sa'yo para ikaw ang iligtas o ang pamilya mo ay iligtas. Ganon. Dahil nga, so, di ba nga sa pagkamatay ng mother-in-law ko, so yung wife ko is, syempre, depressed siya. So, parang sa halip na kami yung, kumbaga, pag depressed ka, stress ka, syempre may tendency na magbumigay yung health mo. So, sa halip na kami yung mag-absorb nung lahat ng stress o kamatayan na yon, sila na lang yung nag-sacrifice para sa amin. Yun ang sabi ni Laras, yung sa mga lumang tao ng shout out kay Sikayom Camp and Dive Resort, na parang binigyan nila ako ng parang bagong perspective, no? Kasi ang sinisisi ko talaga dati is yung kamatayan ng mga aso ko dahil sa akin. Pero yun nga, parang sinasabi nila sa akin na namatay sila dahil para saluhin kung ano man ang mabigat sa damdamin mo o mabigat sa damdamin ng pamilya mo, sila ang sumalo para sa'yo. Yun ang summary ng 2025. Alam ko na marami sa inyo ang nalulungkot kasi wala na si Lucas, wala na si Maui, wala na si Bullet, at wala na si White. Ako, personally malungkot ako dun, no? Yung wife ko at saka ang pamilya namin, malungkot din kami kasi wala na yung mother-in-law ko na nanay ng asawa ko. Malungkot kami doon. Pero alam niyo yun, life must move on . So lahat ng mga learnings doon, yun ang nasa puso at isipan ko, na yun ang gusto kong baguhin ngayon 2026. Kaya ngayon 2026, expect nyo na mas gusto naming mag-reach out sa inyo, mas gusto namin mag-impart ng knowledge kung paano may iwasan ng mga bagay-bagay sa mga aso natin. At sa ating mga tao na rin, kaya pansin nyo, even yung physique ko, nagbago from 93 kilos to 75 kilos na lang. So talagang ini-improve ko rin yung health ko. Kaya expect niyo na sa mga susunod na mga vlogs namin, mas interactive at mas mabilis kami mag-update sa inyo. Pag napanood nyo tong vlog na to, ibig sabihin, kakalimutan ko na yung mga mapapait na nakaraan sa Supero. Pero dala-dala ko lahat ng mga consequences noon, dala-dala ko lahat yung mga solutions kung paano tayo mag-move forward sa 2026. At kung napapanood nyo to, ibig sabihin, samahan nyo kami sa 2026 dahil marami kaming real life experiences na ibabahagi sa inyo. Yun lang po at maraming salamat sa panonood. I-absorb nyo muna lahat ng mga sinabi ko. Hindi madaling tanggapin kasi ako hindi ko madaling tinanggap . Kailangan ko pang pumunta sa isla para maintindihan lahat. So alam ko kayo ng mga followers, ganun din ang mararamdaman nyo. Pero yun nga, kailangan magpatuloy ang buhay at kailangan ay maging positive tayong lahat. Positive sa buhay, hindi positive sa sakit. Okay, yun lang. Maraming salamat. Kung ang pagbabasehan ay ang nakalatag na mga facts at kung gagamitin mo ay ang root cause analysis,
Masasabi mo na ang pagkamatay ng aking mga aso ay posibleng ito ay human error o kapabayaan. Kailangang may managot at kailangang may sisihin. Ngunit may ibang sinasabi ang aking puso. Sinabi din ito ni Ras at ng kanyang mga kaibigan sa isla. Ang aking mga aso ay nagsilbing mga alay. Ang mga aso daw kasi ay nilikha upang maging matalik na kaibigan nating mga tao. Na ang ating bawat kalungkutan, pagtangis, ay sila ang nagpapasan nito. At kung babalikan natin ang mga pangyayari, simula noong nagkaso ng dole hanggang sa kamatayan ng aking mother-in-law, walang katumbas ang kalungkutan naming pamilya. Ang kalungkutan na maaring ikapahamak namin na ang mga aso ko ang nagsakripisyo. Sila ang nagsakripisyo upang humaba ang buhay namin. Salamat sa aking mga aso, Bullet, White, Lucas at Maui. Hanggang sa huli, kaligtasan pa din ng inyong mga amo ang inyong inaalala. Dahil doon, maraming salamat. Hanggang sa muling pagkikita.